guys, ako nga pala si RJ, no? Meron po akong ibabahagi ulit sa inyo. Yun pong nag-comment sa akin. Meron po kasi nag-comment sa akin or dito mga tao nagtatanong, meron nag-BBM, bakit daw masasabi ko anxiety at acid lang daw yung naramdaman ko kasi nga daw pumayat ako ng sobra. Tsaka parang ano daw po ako, may sakit daw po. Kaya ito po, share ko po sa inyo. Bago po lahat, sasabihin ko lang po sa inyo, hindi po ako eksperto sa sakit na to, at hindi din ako psychiatrist, at hindi din po ako, wala din po akong knowledge about sa mental health. At ito lang po ay ibabahagi ko po sa inyo. Yun lang, base lang po sa aking mga karanasan or mga nararamdaman. Bago po, guys, yun nga po, no, meron pong nagtanong sa akin dito sa labas, bakit, anong sakit mo, nagpa-check up ka na ba? Meron din po nag-comment sa akin na GERD lang ba sakit mo, nagpa-check up ka na ba? So meron din akong kaklase dati na nag-comment sa akin sa video ko, nung unang video kong share. Nagtanong siya sa akin na ano daw, magpa-consult daw ako sa doctors, ganun. Guys, para po malinawan kayong lahat, naka-5 doktor na po ako. Sa 5 doktor pong yan, meron po akong 3 libreng doktor at saka 2 may bayad po. Kasi nga po, wala po tayong pera kaya pinuntahan ko po yung 3 doktor na to. At saka 2 po is yun na po yung may bayad. Ito po yun. Ito po yung mga result ko. Ito po yung mga result ko, guys. Simula sa blood chem, ECG, urine sa urine, at saka sa blood sugar, at saka sa ano pa ba? Basta, ito po, ipapakita ko po sa inyo lahat. Para po malinawan na po yung lahat. Kasi nga po, hindi nila alam. Hindi nila alam. Ito guys, ito nga po pala yung una kong check up. At ang nakikita lang po dito sa aking blood is uric acid lang yung mataas. Hindi po niya ako binigyan ng inumin na gamot, wala po. Sinabihan lang po ako healthy lifestyle at exercise. Ito po. Ito naman po yung laboratories ko, negative naman po. Negative naman po siya. Wala po talaga akong choice nun kasi libre lang yun, kaya pinuntahan ko. At ito naman po yung pangalawa. Ito pala yung una at saka yung pangalawa. Ito naman po yung pangalawa. Check up po. Ibinigyan lang po ako ng pantoprazole at saka domperidone. Ito lang po. Pangalawa. Ito na po, yung pangatlo po, ito yung pang-apat. Pang-tatlo. Pang-apat. Ito po yun. At ito po yung aking ECG. Yan po. At i-reveal ko po sa inyo kung ano po talaga yung diagnose sa akin. Papakita ko po sa inyo, guys. Una po, pasensya na po at nagkapunit-punit na siya kasi nga medyo careless tayo magdala ng mga kaya na siya. Ito po. Ito po. Meron po akong dito, nilagyan niya po ako ng ayan, anxiety at saka nervous at saka acid.
yan po guys. Hindi po ako nagda-diagnose lang ng sarili ko guys, no. Yan. At ito naman po is yung result na ng aking ECG at ito lang po yung binigay sa akin. Ito lang po yung diagnosis siya akin. Acid at saka nervous at yung palpitation. Ito lang po. Kasi nga hindi normal ang heartbeat natin, pero guys wala po siyang bara sa wala po ako bara. At saka normal naman din daw po yung puso natin, no? Hindi lang talaga siya normal, gawa ng kabado po ako. Kumbaga nervous po. Ayan po, nag 120 po ang aking heart rate. Rate ng ko. Ayan po, 120. Kaya yun, niresetahan niya ako. At yun nga po, hindi din natin yun nabili lahat. Kasi medyo may kamahalan po talaga yung mga antacid. Kasi po, at saka hindi din po isa lang inumin mo. Yung meron pong isa sa isang araw, ganon. Kaya yun po guys, yung po nagsabi sa akin na hindi po ako nagpapa-check up. Nagpapa-check up po ako guys. Hindi po tayo mag-self-diagnose kasi lalo tayong mababaliw niya. What? Kakaisip kung ano talaga nararamdaman natin kasi nga hindi po biro, hindi po natin yung mga naramdaman natin kasi first time ko lang din po to. At i-share ko lang din po kung saan talaga to nagsimula lahat ng nararamdaman ko. Nagsimula lang to nung nadisgrasya ako sa motor. Ipapakita ko po dito yung aking picture nung nadisgrasya ako sa motor guys. Doon po nagsimula at tumigil din na po ako nang bigla sa aking pagsigarilyo. Yun po. Doon po ako nakaramdam na. Pero nung month na tumigil ako ng sigarilyo ko, hindi pa po talaga ako nakaramdam ng mga simptomas. Tumakbo muna ng 1 buwan bago po nakaramdam ako ng hilo, takot, palpitation. Pero guys, nagpa-check up na po ako niyan. Doon pa po ako sa Batangas noon. Ang niresita lang din po sa akin noon, omeprazole. At hindi po yun tumalab sa akin kasi tuwing iinom ako ng omeprazole, nagpapalpitate ako lalo. Kaya tinigil ko kasi hindi ako hiyang. So, lahat po, nung bago ko po ito talaga naramdaman, nagsimula lang po talaga ito nung nadisgrasya ako at nung tumigil ako ng pagsisigarilyo ko ng bigla po. Wala pong ito muna ngayon, bukas ito muna, ganyan, wala po. Tigil talaga yan lahat. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, hindi po talaga ako nagsi-self-diagnose. Kaya guys, abangan nyo po yung aking susunod na video at i-share ko na naman din po kung ano talaga, magre-reveal din po ako para din po talaga makita nyo. At maraming salamat nga pala sa mga nag-PPM sa akin, nag-share sa mga karamdaman nila. Parang naano din po ako na hindi lang pala din ako ang meron nito at hindi lang din pala. Pero hindi ko po hinihingi sa inyo yun. Ang akin lang po is ma-share ko sa inyo kung ano yung mga nararamdaman ko. Maraming salamat